Similac Gain School Fast Learner do. Aha! Bring it down with water! Yay! Similac Gain School with added gangliosides supports faster brain connections for faster learning. Barkada-gula na. Pagkatapos ng matinding barkada-gula, kailangan din nila ng barkalambingan. Maganda ka pa sa morning. Ano? Pananagutan mo ba itong anak ko? Mga Batang Riles, Lunes hanggang Biyernes, 8:50 p.m. Nasa 14 na milyong pisong halaga ng shabu ang nasamsam sa operasyon sa Las Piñas. Dalawang arestado na mula umano sa grupong nagbebenta ng droga hanggang Visayas. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Matapos ang matagal na pagsusubaybay, nadakip din sa wakas ng PIDEA Intelligence Service ang isang umano'y nagbebenta ng droga at kasama nito sa isang buy-bust operation sa Las Piñas. Malawak umano ang operasyon ng grupo sa Metro Manila at umaabot pa nga ang bentahan hanggang Visayas. Pero yung mga item nila is nanggagaling dito sa Pampanga. Allegedly, isang Chinese national yung kinukunan nila ng item. Mayroon na sila kasing mga dating transaksyon na monitoran ng tropa na malalaki din hanggang Mindanao. Abot ng 5 kilos isang transaksyon minsan. Hanggang Mindanao? Visayas, ma'am, Visayas. Kabayo umano ang tawag sa grupong ito na kilo-kilo raw ang transaksyon. Ito yung nagdadala, nagtatransport lang ng drugs at wala silang downline na malaki na parang mag-distribute. So, from 2 kilos, deliver na 2 kilos din. So, bahala na yung babagsakan nila kung paano nila distribute. Ito kasi, minsan na mag-deal, pero by kilos kasi ito, ma'am. Hindi sila nag-transact masyado ng mababa. 2 kilo ng sugo ang nakuha sa kanila na aabot sa halos 14 na milyong piso ang halaga. Totoong sakot kayo sa guys? Tanong ko lang po sa abogado po natin. Wala pa ko lang, ma'am. Ikaw ba yung taga-hatid? Wala po. Ang dami lang po. Nadamay ka lang. Ba't ka nandun? Ba't ka napasama sa buy-bust? Kaano-ano mo po siya? Wala po. Nakatakdang sumailalim sa medical examination ang mga suspect na nakakulong na sa PIDEA. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman. Nakatuto, 24 oras. Kinokondena ng ilang grupo si dating Chief Justice Sereno na namumuno sa Project Dalisay dahil sa pagpapakalat umano ng fake news kaugnay sa Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023. Sagot ni Sereno, tungkulin niyang bigyan ng babala ang mga magulang. Nakatutok si Maki Pulido. Noong 2018, itineklara ng National Economic Development Authority na isang national at social emergency ang pagtaas ng bilang ng teen pregnancy. Noong taong yon, nabuntis ang 2,250 na mga batang edad 10 to 14 years old. Pagsapit ng taong 2023, nasa 3,343 na ito. It has tripled in the last 16 years, the incidence of adolescent pregnancy. And in 23, it now includes a 9-year-old. Karamihan sa mga nakabuntis, malayong mas matatandang lalaki at kalimitan kaso ng panggagahasa. 9 to 16-year-old girls have a risk for rape which is 5 times higher than all women and girls. Those below the age of 15 have a much higher rate of maternal morbidity and mortality. Namamatay po sila at napipinsala compared with older women. Ilan sa itinuturong dahilan ay kakulangan ng tamang edukasyon, impormasyon at serbisyo. Mga bagay na layong matugunan ng Senate Bill 1979 o Anti-Teen Pregnancy Bill. Pero nang mag-viral sa social media ang posisyon ng Project Dalisay.
Bogo? Oh, pero manhan na si Aurelio. Siya may supervisor anang gasolina ko. Busy biya na siya. Nabiya na siya ka ng trabaho. Manager biya na. Pwede mag-lunch out pa ni Lito. Ang sa iyang available kay atong storyahon kay sweeto man sa nam si anak na adik. Adi ang advance niya na ako bagadi eh. Ngayon siya nga, tatanatan ko siya bahay siya una siya pag-ayod din. Gahi ba ma'am, gahi. Para diri ang earn ha. Ganili naman kuwat-kuwat ba ma'am. Gahi ba ma'am, gahi. Para diri ang earn ha. Okay. Hini-hini. Ayaw ni bati. Ang dito. Kana. T-shirt po? T-shirt. Let's say mga baso. Mga kitchen. Karamihan mo din pa. Sure. Pasundot. Pag-i-equip sa mga set ang mukhang sa niya. Ibo, hindi mo siya from picture. Hindi mo sa 3D. Mahin mo siya picture. Parit. Iya, hello. Limit niya. Sige na po. Sabi, anak lang niya. Open.